Mabenta ngayon ang bagoong dahil sa panahon ngayon ay marami na talagang gustong magtipid. Dahil sa presyo pa lang ng gasolina ay hirap na talagang i-survive. Paano pa talaga kung pagkain na ang pag-uusapan? Kaya sa mga gustong magtipid, ang maisasuggest ko lang sa inyo ay mag-ulam ka na nito. Masarap na, tipid ka pa. Ito yung pinakamasarap at pinakasikat na bagoong dilis sa lugar namin. Ito lang naman ang klaseng bagoong na hinahanap-hanap talaga ng aking mga suki. Dahil pure po ito at hindi siya masyadong maalat. Na kahit hindi ka maglagay ng suka o kaya kalamansi ay goods na talaga ito. Kaya for today's video ay gagawa lang naman po tayo ng bagoong dilis na pang negosyo. Ito yung klaseng bagoong na kahit hindi mo pa natitikman ay matatakam ka na talaga sa timpla nito. Dahil sa packaging pa lang ay panalong-panalo na talaga. Kaya kung ikaw ay naka-tune in sa video kong ito, tapusin mo para ituturo ko sa inyo paano gumawa ng bagoong dilis na pang negosyo. Sa paggawa nga pala ng bagoong dilis ay hindi talaga ito madali dahil ipaprocess pa talaga natin ito. Presko po ito bago po natin i-preserve. Asin lang talaga ang ititimpla nito at wala na pong iba. Mga 7 to 10 days ay magiging ganito na talaga yung ating bagoong. So pwede na po natin siyang ibenta. Kaya ito yung kaganapan sa gabing iyon nang nakuha ang mga dilis. Fresh from the sea talaga ang dilis na nakuha namin. Kaya there's nothing to worry about freshness sa dilis na ginawa naming bagoong. At dahil dumagsa ang dilis sa lugar namin, kaya bumili po ako ng 35 kilos na dilis. Yes, binili ko siya ng per kilo. At nabili ko siya sa halagang 80 pesos per kilo. Sa dagat pa lang ay hinugasan po talaga namin ng maraming beses ang aming dilis. Dahil sa tubig pa lang ay mapapaanli ka na talaga. Mas maganda kasi sa dagat hugasan ang ating dilis para pag uwi sa bahay ay titimplahan na po natin ng asin. Maraming kuhang dilis sa gabing iyon pero 35 kilos lang po yung binili ko dahil yun po ang kasya sa pera na dala ko. At nang matapos ng mahugasan ang aming dilis ay inuwi na po namin sa bahay para naman sa ganon ay matimplahan na po namin at gawing bagoong na po. At dahil palalim na yung gabi at medyo marami yung gawin kong bagoong, so ang ginawa ko ay nagtira po ako ng mga ilang kilos para sa kinaumagahan ay i-demo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung bagoong dilis ko. So eto na ang dilis na tinabi ko. Pinapalamig ko lang siya sa yelo para fresh pa rin pagka kinaumagahan. Kaya eto na siya. Na kahit hinugasan ko siya na maraming beses kagabi ay hinugasan ko pa rin siya ulit. Pinapalamig ko kasi siya sa yelo para fresh. Pero yung yelo po kasi sa amin ay matabang. Kaya nahahaluan po ng matabang yung aking dilis. Kaya ayon, naghugas na naman po ako ulit at gamit po ng tubig dagat. Mas maganda kasi tubig dagat yung panghugas natin kung gagawa po tayo ng bagoong. Kahit anong klaseng isda, basta kung gagawa ka lang ng bagoong, basta isda lang, ay tubig dagat lang ang ihuhugas mo. So eto na, dinidrain ko na siya sa strainer. Kumbaga pinapatulo ko lang siya. Medyo matubig-tubig kasi siya kaya pinapatulo ko talaga siya ng bonggang-bongga. Kailangan kasi napapatuloyin siya yung tipong wala na talagang tubig ang dilis. Kung pwede nga lang, pupunasan po natin isa-isa pero kung gagawin po natin yan ay abutin talaga tayo ng siyam-siyam. So eto na, pagkatapos ng paghihintay ng 48 hours na madidrain ang ating dilis, so eto na, magtitimpla na po tayo ng ating bagoong. So ang gagawin po natin ay itatakal po natin yung ating dilis. Kahit anong klaseng takalan, maliit man o malaki o kaya measuring cups ay pwedeng-pwede. Kahit ikikilo mo pa para perfect talaga yung sukatan ay goods pa rin. Basta 5:1 lang po ang sukatan po natin dito. Kumbaga 5 takal po sa dilis tapos 1 takal din po sa ating asin. Pagkatapos na pong mailagay ang ating 1 takal na asin ay halu-haluin na po natin hanggang sa makombine po ito. At nang mag-melt na po yung asin na nilagay po natin ay pwede na po natin siyang ilipat sa ibang lalagyan. So ayan na, finish na sa paghahalo at goods na po itong ilipat sa ibang lalagyan. Sa lilipatan nga pala ng ating bagoong ay kailangan po natin maglagay ng kaunting asin sa pinakailalim at kaunting asin din sa pinakaibabaw. Mga 2 kutsara ay goods na po. So ayan na, tapos na at maghihintay na lang po tayo ng 7 to 10 days para pwede na natin siyang ibenta. After 3 days po sa pag-preserve po ng ating bagoong ay hahaluin na po natin. And then ang sunod sa paghahalo ay every other day na hanggang sa magiging ganito na po yung hitsura ng ating bagoong dilis. So pag ganyan, pwede na natin siyang ibenta.
total costing ng aking bagoong dilis. So, gumastos lang naman po ako ng 4,160 pesos. And then, nakagawa po ako sa 35 kilos ng 80 bottles. Medyo marami-rami din ang nagawa ko at medyo malaki-laki din ang puhunan ko nito. So, ngayon, pag-uusapan po natin kung magkano ba ang pagbenta ko nito. Ang retail price nga pala nito ay 100 pesos. Pero pag wholesale price po ay 80 pesos. At dahil meron po akong reseller nito, ay hindi na po ako mag-worry sa pagtinda ng aking bagoong dahil meron na po akong taga-benta ng aking bagoong dili. Kaya siya na bahala ang mag-distribute sa mga suki niya. So, ang presyo nga pala na ibibigay ko sa aking reseller ay 80 pesos. Pero nasa sa kanya kung magkano ang benta niya. So, pwede niya ibenta sa halagang 100 pesos o kaya ipapautang niya ng 120 pesos. Nasa sa kanya na ang diskarte basta cash on delivery ang aking bagoong dilis. Salamat kung umabot ka sa part ng video na ito. Sana ay nagustuhan mo ang aking video at sana ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganoon ay masagot ko po yan sa susunod na araw. So that's it for today's video. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye-bye!